Naniniwala ka ba talaga na ikaw ang may kontrol sa iyong buhay? Tignan mo ang paligid mo, ang trabaho na hawak mo, ang perang iyong kinikita, ang mga taong kasama mo, ang mga desisyon na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Talaga bang ikaw ang pumili ng lahat ng ito? O baka naman, nang hindi mo namamalayan, may ibang tao na ang pumili para sa iyo mula pa sa maraming taon na ang nakalipas. Isipin mo ito, karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang kapalaran na hindi nila isinulat, sumusunod sa landas na hindi nila pinili, at inuulit ang mga gawi na hindi nila maintindihan kung saan nagmula. Dito nagmumula ang panganib. Dahil kung hindi mo kukunin ang kontrol sa iyong isipan, sa iyong mga paniniwala, may ibang tao na ang patuloy na gagawa nito para sa iyo. Naisip mo na ba kung bakit may mga bagay sa buhay mo na tila hindi nagbabago kahit na nagsisikap ka? Maaaring magpalit ka ng trabaho, lumipat ng lungsod, pumasok sa bagong relasyon, ngunit sa kaibuturan halos pareho pa rin ang lahat. Nararamdaman mo pa rin ang parehong pangungulila, parehong kawalan, parehong limitasyon sa pera, parehong takot na baka hindi talaga magtagumpay ang mga bagay-bagay. Nagtanong ka na ba kung bakit? Nasa sagot ang isang bagay na halos hindi pinag-uusapan, ngunit kumokontrol sa lahat, ang mga paradigma. Ang paradigma ay isang salita na maaaring tunog teknikal o malayo sa pang-araw-araw na buhay, ngunit mas malapit ito sa iyong araw-araw na ginagawa kaysa sa iyong akala. Ang paradigma ay isang koleksyon ng mga paniniwala, mga pattern ng kilos, kaugalian, at mga nakasanayan na minana mo mula sa ibang tao. Minana mo ito nang hindi mo kailanman pinagtanong. Mga ideyang ipinasa mula henerasyon sa henerasyon, na ngayon ay kumokontrol sa paraan ng iyong pag-isip, pakiramdam, at pagkilos ng hindi mo namamalayan. Naniniwala ka ba talaga na ikaw ang pumili kung paano ka mag-isip tungkol sa pera? Tungkol sa pag-ibig? Tungkol sa tagumpay? Malamang, ito ay naituro sa iyo mula pagkabata. Naririnig mo ang mga pahayag tulad ng hindi namumunga ang pera sa puno, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, mahirap ang buhay, hindi para sa mga tulad natin yon. At ano ang nangyayari kapag paulit-ulit mong naririnig ito mula pa sa pagkabata? Itinatala mo ito bilang katotohanan. Kahit na sinasabi mong nais mong yumaman, magtagumpay, maging malaya, sinasabi ng iyong ilalim ng kamalayan, hindi yon para sa iyo. Naranasan ko mismo ito. Kumita ako ng $4,000 bawat taon at may utang na $6,000. At sa isip ko, ito ay normal lang. Inuulit ko lang ang nakikita ko sa paligid ko. Mga taong nagrereklamo tungkol sa bayarin, sa utang, sa malas. At nakuha ako sa siklo na yon. Akala ko ang problema ay ang trabaho, ang bansa, ang sistema. Ngunit ang problema ay ang aking paradigma. Maliit ang iniisip ko. Palagi akong iniisip ang utang. At parang magnet, mas marami akong nadadala na utang. Hindi ko makita ang mga oportunidad dahil lagi akong nakatuon sa kung ano ang kulang. At kapag nakatuon ka sa kakulangan, hulaan mo kung ano ang iyong naakit. Mas maraming kakulangan. Mahirap itong tanggapin. Dahil nangangahulugan ito na ang buhay na meron ka ngayon, kasama ang lahat ng limitasyon, pagkadismaya, at takot, ay itinayo sa mga pattern na hindi mo pinili, pero patuloy mong pinapalago. Mahirap itong harapin. Ngunit ito rin ay nagbibigay kalayaan. Dahil kung ang paradigma ay maaaring matutunan, maaari rin itong baguhin. At nagsisimula ito sa kamalayan. Pansinin ang mga pattern. Obserbahan ang iyong mga otomatikong iniisip. Kapag may nag-uusap tungkol sa pera malapit sa iyo, ano ang nararamdaman mo? Sikip sa dibdib? Takot? Galit? Kasalanan? Ang mga damdaming iyon ay hindi basta-basta lamang. Ito ay refleksyon ng isang lumang paradigma na minana mo. Inuulit mo ang mga pattern na hindi talaga sa iyo. At kung magpapatuloy kang ganito ng walang malay, ang buhay mo ay mananatiling paikot-ikot, bagamat bago ang mga tanawin, pareho pa rin ang kwento. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang nagsimula sa bagong kurso, nagtayo ng negosyo, nagpalit ng larangan pero huminto sa kalagitnaan? Ilan na bang beses kang nagsimula ng bagong yugto na puno ng sigla, pero bumalik ka rin sa dati pagkatapos ng ilang panahon? Hindi ito dahil tamad ka, hindi magaling o malas. Ito ay dahil sa iyong paradigma, ang hindi nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik sa pamilyar. Sa ligtas. Kahit pa nangangahulugan ito ng patuloy na kalungkutan. Kaya tinatanong kita, hanggang kailan ka tatanggap na mamuhay ng buhay na hindi mo pinili?
Hanggang kailan ka susunod sa kwento na isinulat ng iba, sa ibang panahon, gamit ang ibang pag-isip? Hindi mo kailangang manatili doon. Maaari mong isulat ang iyong sariling kwento. Ngunit kailangan nito ng tapang. Tapang na harapin ang sariling mga iniisip. Tapang na questionin lahat ng pinaniwalaan mo noon pa man. Tapang na muling iprograma ang pundasyon ng iyong isipan. Subukan mong mag-eksperimento ng simple, sa loob ng susunod na 7 araw, obserbahan lahat ng ginagawa mo ng otomatiko. Lahat talaga. Paano ka gumigising, paano kumakain, paano tumutugon sa mga problema, paano nagsasalita tungkol sa pera, tungkol sa sarili mo. Isulat mo. Questionin. Tanungin ang sarili, ito ba ay galing sa akin? O ito ba ay na-program sa akin? Marami sa mga sagot ay ikagugulat mo. Ang gawaing ito ay hindi lang tungkol sa pagkilala sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol. Dahil hanggat ikaw ay nasa autopilot, ang buhay mo ay mananatiling nakatali sa parehong mga paniniwala. Ngunit kapag na-identify mo ang mga pattern, makakamit mo ang kapangyarihan para baguhin ang mga ito. At dito nagsisimula ang pagbabago. Ako ang buhay na patunay nito. Binago ko ang aking buhay, hindi dahil nanalo ako sa loto, hindi dahil swerte ako kundi dahil inayos ko ang mga paradigma na kumokontrol sa aking kapalaran. At kung nagawa ko, kaya mo rin. Nasa loob mo ang susi. At palagi na itong nandoon. Nang umupo ako sa opisina sa London, na tila ayos na ang lahat, may pera na pumapasok, maayos ang negosyo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan, ano ba talaga ang nangyari sa akin? Kumita ako ng mahigit sa $1,000,000 bawat taon. Ngunit hindi kalayuan ang panahon na ako ay lubos na lugi, may utang na higit pa sa kinikita, walang direksyon. At ang sagot na natagpuan ko ay kasing simple at kasing lakas ng bisa, binago ko ang programa ng aking isipan. Maraming tao ang iniisip na ang tunay na pagbabago ay mahirap, matagal, o imposible. Sinasabi nila ang mga bagay tulad ng ganito na talaga ako, hindi ito para sa akin, ganito na ang buhay ko. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito mga malay na pagninilay. Ito ay mga sintomas ng mental na programa na tumatakbo sa background, gumagawa ng mga desisyon para sa iyo nang hindi mo namamalayan. Madalas kong ikumpara ito sa isang gasgas na plaka, maaari mong palitan ang karayom, linisin ang plaka, palitan ang kanta ngunit kung gasgas ang plaka, paulit-ulit nitong patutugtugin ang parehong bahagi, sa parehong punto. At iyan ang nangyayari sa milyon-milyong tao araw-araw. Binabago nila ang tanawin pero nananatili sa parehong mga pattern. Ang nagbago sa aking buhay ay ang pag-unawa na hindi ko kailangang labanan ang lumang realidad. Kailangan ko lang gumawa ng bago. At ito ang isa sa pinakamakapangyarihang aral na natanggap ko. Itigil ang pagsubok na ayusin ang hindi gumagana. Itigil ang paglaban sa luma. Ilaan ang lahat ng iyong lakas sa paglikha ng bagong modelo ng pag-isip, ng pagkatao, ng enerhiya. Dahil ang totoo, hindi kayo mayaman, nagiging malaya, o natutupad sa buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na iba. Nagiging ganito ka sa pamamagitan ng pagiging ibang tao, mula sa loob palabas. At nagsisimula ito sa paniniwala mo tungkol sa sarili mo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na hindi sila karapat-dapat. Na hindi sila kaya. Na wala silang mga kagamitan, oras, edad, talino, o swerte na kailangan. Ngunit bahagi iyon ng lumang programa. Kung hindi mo babaguhin ito, ang anumang pagsisikap na manggagaling sa labas ay panandalian lamang. Maaaring magkaroon ka ng sandaling pag-unlad. Maaaring kumita ka ng kaunti pa, makapagsara ng bentahan, o makapagpalipat ng trabaho. Ngunit kung hindi magbabago ang iyong pananaw, babalik ka rin sa pinanggalingan. Parang isang goma na iniipit ngunit palaging bumabalik sa parehong lugar. Kapag naglagay ka ng bagong paraan ng pag-iisip, kapag sinadya mong tanggapin na ikaw ay isang bagong tao, na may bagong mga gawi, may nagsisimulang mangyari. Hindi ito mahiwaga o salamangka. Ito ay agham. Ipinapakita na ng agham ng utak ngayon na ang utak ay nababago. Maaari itong muling ayusin ang sarili. Bawat pag-iisip na inuulit mo ng may layunin, bawat damdaming pinananatili mo ng tutok, bawat kilos na inuulit mo ng disiplina, lahat ng ito ay bumubuo ng bagong mga koneksyon sa utak. At ang mga koneksyon na ito ay nagiging mga gawi. At ang mga gawi na ito ang bumubuo sa iyong bagong realidad. Ngunit may isang bagay, ang lumang sarili ay hindi mawawala ng walang laban. Susubukan kang hilahin pabalik.
Ipapaalala nito ang mga kabiguan, papalalain ang iyong pagdududa, gagamitin ang mga salita ng mga kapamilya, kaibigan, guro, katrabaho na nagsabing hindi ka kaya. Susubukan kang kumbinsihin na mas mabuting manatili ka sa dati mong kalagayan. At dito mo kailangang gumawa ng isang tiyak na desisyon. Isang desisyon na walang puwang para bumalik. Tulad ng ginawa ko. Tulad ng ginawa ng maraming taong nagbago ang buhay. Nang sinimulan kong kumilos batay sa bagong programa, dumating ang mga resulta. Hindi dahil alam ko ang lahat. Hindi dahil ako ay mas mahusay. Ngunit dahil naging ibang tao ako. At tumugon ang mundo sa bagong bersyon ko. Napansin mo ba kung paano, minsan, ang simpleng pagbabago ng ugali ay nagdudulot ng ibang pakikitungo sa iyo? Nagdadala ito ng mga oportunidad? Parang aksidente, ngunit ito ay tugma ng enerhiya. Nagsimula kang mag-vibrate ng iba at inakit mo ang realidad na angkop sa bagong kalagayan. Ngunit nangangailangan ito ng dedikasyon. Dahil ang pagbabago ng pananaw ay hindi isang pangyayari lamang. Isa itong proseso. Isang proseso na nangangailangan ng paulit-ulit, intensyon, at higit sa lahat, disiplina. Disiplina na mag-isip ng iba kahit pinipilit ng mundo na pareho ang iyong isipin. Disiplina na kumilos ng iba kahit hindi pa lumalabas ang mga resulta. Disiplina na panatilihin ang bagong imahe kahit sinusubukan ng lumang sarili mong bumalik. At ang tanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang maging ganitong bagong bersyon ng iyong sarili? Handa ka bang kumilos bilang taong nais mong maging kahit bago mo pa makita ang bunga nito? Dahil ganito talaga ito gumagana. Hindi ka naghihintay na makita bago maniwala. Naniniwala ka muna saka mo nakikita. Ang resulta ay laging sumusunod sa desisyon. Isipin mo ang buhay mo bilang isang daan. Kung patuloy kang gagamit ng parehong mapa, palagi kang dadating sa parehong lugar. Ngayon, kung babaguhin mo ang mapa, kung mag-install ka ng bagong iya sa isipan, babaguhin ang mga koordinada, at magsisimulang magmaneho ng may layunin, mararating mo ang mga destinasyong dati ay di mo akalaing maaabot. Maaaring kasalukuyan kang namumuhay sa isang buhay na hindi mo gusto, ngunit hindi ibig sabihin nito na ito na ang huli. Ibig sabihin nito, ito ang salamin ng iyong naging sarili hanggang ngayon. Ngunit mula sa sandaling baguhin mo ang iyong panloob na programa, magbabago ang direksyon. At kapag nagbago ang direksyon, sasabay ang buhay. Dahil walang sinuman ang nakatadhana na ulitin ang nakaraan, maliban kung siya mismo ang pipiliin yon. At ngayon, may bago kang pagpipilian. Piliin mong muling programa. Piliin mong magdesisyon. Piliin mong magbago. Dahil dito nagsisimula ang lahat. May tahimik na katotohanan na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natutuklasan sa buong buhay nila. Ang universo ay hindi tumutugon sa iyong mga hiling, mga pag-iyak, o mga kahilingan, ito ay tumutugon sa iyong vibrasyon. At unang-una, maaaring maging nakakagulat ito dahil tinuruan tayong paniwalaan na ang pisikal na pagsisikap, determinasyon, at pagsusumikap ang pangunahing dahilan ng ating mga resulta. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Hindi ito sapat na dahilan ng mag-isa. Ang tunay na nagdidikta kung ano ang iyong naakit sa buhay ay ang enerhiyang iyong pinapalabas, at ang enerhiyang ito ay nababatay sa iyong mga iniisip, damdamin, at higit sa lahat, sa antas ng iyong kamalayan. Napansin mo ba na kapag ikaw ay nadidismaya, kinakabahan, o nag-aalala tungkol sa pera, tila lalala ang mga bagay? Parang dumadami ang mga bayarin, problema, at hindi inaasahang pangyayari. Hindi ito swerte o malas. Ito ay vibrasyonal na pagsalamin. Nagbubuga ka ng pangininain ng kakulangan, at ang sansinukob, na gumagana bilang isang perpektong salamin, ay ibinabalik lamang ang iyong ipinapalabas. Hindi ito humuhusga o nagsasalin ng kahulugan. Tanggap lamang nito ang iyong enerhiya at tumutugon. Napakadetalyado ng mga batas na namamahala sa universo na kaya nating magpadala ng sasakyan sa buwan at matukoy ang eksaktong sandali ng paglapag. Hindi ito magiging posible kung ang mga batas na ito ay pabago-bago lamang. Tulad ng paggamit natin sa mga batas na ito para sa inhinyeriya, maaari rin natin gamitin ang mga ito upang likhain ang isang kahanga-hangang buhay. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito pinapansin. Gusto nilang baguhin ang kanilang buhay gamit lang ang lohika at pagsusumikap habang patuloy na pinapakain ang mga emosyonal na pattern ng takot, pag-aalinlangan, pagkakasala, at kaba. Ang mga damdaming ito ang lumilikha ng vibrasyon na nag-aakit ng mga karanasan na lalo pang nagpapatibay sa mga ganoong emosyon. Isang paikot na proseso ito.
Natuklasan ko ito ng masinsinang pag-aralan ang mga prinsipyo ng isipan at mga batas ng universo. Napagtanto ko na ang lahat ay enerhiya. At ang enerhiyang ito ay nakaayos-ayon sa mga batas, hindi sa mga nais lamang. Hindi mahalaga kung gaano mo kamahal ang isang bagay, kung ang iyong katawan, isip, at vibrasyon ay hindi nakaayon dito, hindi darating ang resulta. At kahit dumating man ito sandali lang, ito ay mawawala sa iyong mga kamay dahil hindi ka nakasintonya rito. Napatunayan na ng neuroscience na ang iyong mga iniisip ay nagdudulot ng mga elektrikal na signal sa utak. Ang mga signal na ito ay nagpapagana sa mga neural network na naglalabas ng mga kemikal, mga neurotransmitter. At ang mga ito ang siyang nagdudulot ng mga emosyon na iyong nararamdaman. Ibig sabihin, ang mga iniisip ay nagdudulot ng damdamin, ang mga damdamin ay nagbubunga ng mga vibrasyonal na estado, at ang mga vibrasyonal na estado ay humuhubog sa iyong realidad. Hindi ito pilosopiya, ito ay agham. Kapag palagi kang nag-iisip tungkol sa utang, takot na mawalan, o pagkadismaya sa trabaho, tinatanggap ito ng iyong katawan bilang katotohanan. At ito ang vibrasyong iyong inilalabas. At ang iyong naakit ay mga karanasang nagpapatunay sa panloob na kalagayan na iyon. Ngunit kung magpapasya ka ng may kamalayan na mag-isip tungkol sa kasaganaan, pasasalamat, tiwala, at katuparan, kahit pa sa simula ay tila hindi totoo, sa paglipas ng panahon, mararamdaman ito ng iyong katawan bilang katotohanan. At sisimulang tumugon ang universo. Kaya nga palagi kong sinasabi, hindi mo naakit ang iyong ninanais. Naaaring mo ang kung sino ka. At kung sino ka ay ang iyong madalas na nararamdaman. Hindi mahalaga ang iyong sinasabi, ang mahalaga ay ang iyong vibrasyon. At ang iyong vibrasyon ay resulta ng kung ano ang iniisip, nararamdaman, at ginagawa mo araw-araw. Ngunit narito ang mahalagang punto. Iniisip ng mga tao, mag-isip na lang ako ng positibo at magbabago ang lahat. Ngunit hindi ganoon kasimple. Ang mag-isip ng positibo nang hindi binabago ang mga paradigma, ay parang mag-spray ng pabango sa basurahan, pansamantala lamang nitong natatabunan ang amoy, ngunit babalik din ito. Kailangan mong baguhin ang pundasyon. Kailangang alisin ang emosyonal na basura na nagdudulot ng vibrasyon ng kakulangan, takot, at sama ng loob. Kailangan mong muling programa ang iyong isipan upang tanggapin ang mga bagong panloob na larawan, bagong katotohanan, at bagong emosyon. At ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Tinutukoy ng quantum physics ang pag-collapse ng wave function. Sa madaling sabi, sinasabi nito na ang realidad ay nagkakaroon lamang ng anyo kapag ito ay pinagmamasdan. Ibig sabihin, ang mga bagay na pinagtuunan mo ng pansin at may intensyon ay nagiging totoo. Ipinapakita nito na taglay mo ang isang malawak na kapangyarihan na higit pa sa inaakala mo. Ngunit ang kapangyarihang ito ay gumagana lamang kapag may pagkakatugma sa pagitan ng iyong iniisip, nararamdaman, at paniniwala kung ano ang posible. Maraming tao ang nagnanais ng pagbabago, ngunit puno ng pagdududa ang kanilang damdamin. Nais nila ang kasaganaan, ngunit pinapalakas nila ang mga pag-iisip na hindi ito para sa akin. Nais nila ang pagmamahal, ngunit laging naghihintay ng pagtanggi. At ang universo ay tumutugon sa tunay na vibe, hindi sa panlabas na hangarin lamang. Kaya ang unang hakbang ay ang pagkuha ng responsibilidad. Tigilan ang pagsisi sa gobyerno, sa krisis, sa kabataan, sa dating kasintahan, o sa boss. Dahil hanggat ilalabas mo ang kapangyarihan, patuloy kang magdudulot ng pakiramdam na walang magawa. At ang mga taong may ganitong pakiramdam ay mas lalo pang umaakit ng dahilan para maramdaman ang kawalang kapangyarihan. Ngunit kapag pinili mong kontrolin ang iyong buhay, kahit na tila walang pagbabago sa paligid mo, may isang bagay na magbabago. At ang panloob na pagbabagong ito ang simula ng isang bagong realidad. Sapagkat kapag binago mo ang iyong vibe, magbabago rin ang iyong pananaw. Magsisimula kang makita ang mga oportunidad sa mga dating problema. Magsisimula kang maramdaman ang tiwala kung saan dati ay takot. Magsisimula kang kumilos sa mga bagay na noon ay imposible sa iyo. At dito nagsisimulang kumilos ang universo kasama mo. Makikilala mo ang mga bagong tao, magkakaroon ka ng mga ideyang hindi mo inakalang darating, mapupunta ka sa mga lugar na hindi mo akalaing mararating mo. Ngunit wala sa labas ang simula nito. Nagsisimula ito sa loob mo. Sa iyong frequency. Sa iyong enerhiya. Sa iyong isipan. Ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ngayon ay, anong frequency ba ang pinapalabas ko sa universo? Dahil nandyan ang sagot sa lahat ng iyong nararanasan.
At dito rin nagsisimula ang pagbabagong hinahanap mo. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng batas ng universo. Maaari kang magbasa ng pinakamahuhusay na aklat sa personal na pag-unlad. Maaari kang manood ng lahat ng mga seminar, magsulat ng mga layunin, maglagay ng mga motivational quotes sa iyong pader. Ngunit kung wala kang disiplina na isabuhay ang iyong nalalaman, wala talagang magbabago. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari kapag naintindihan mo lamang. Nangyayari ito kapag kumikilos ka. At kumikilos ka ng tuloy-tuloy, kahit na wala kang gana, kahit na pagod ka na, kahit na gusto mong bumalik sa dati mong mga gawi. Sinabi ko ito ng may buong katiyakan dahil naranasan ko ito mismo. May panahon na nakakamit ko na ang mga resulta, kumikita ng maayos, tumutulong sa mga tao, ngunit naramdaman ko pa rin ang panloob na presyon. Parang paminsan-minsan, may bahagi pa rin sa akin na naghihintay na may dumating para iligtas ako. Parang naghahanap pa rin ako ng pahintulot ng pagkilala. Hanggang isang araw, pagkatapos ng isang seminar, umuwi ako sa hotel at nag-isa akong umupo sa kama at tumingin ng matindi sa sarili ko sa salamin. At nagtanong ako sa sarili ko na tumagos ng malalim, talaga bang handa kang mabuhay ayon sa sinasabi mo? Totoo bang committed ka dito o nag-enjoy ka lang sa itsura nito? Ang tanong na iyon ay kumitil ng malalim sa aking kalooban. Dahil noon, napagtanto ko na may mga sandali pa rin na nagpapanggap ako. Hindi sa iba, sa sarili ko. Sinasabi kong naniniwala ako sa pagbabago, ngunit nahuhuli ko ang sarili ko na inuulit ang mga lumang gawi. Sinasabi kong gusto kong umunlad, ngunit nagtago ako sa likod ng mga distractions. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng desisyon, bibigyan ko ang sarili ko ng isang utos. At susundin ko ang utos na iyon. Walang palusot. Iyan ang kulang sa karamihan ng tao. Puno sila ng impormasyon, ngunit walang ginagawa. Alam nila ang dapat gawin, ngunit hindi nila ginagawa. Dahil sa kailaliman ng kanilang puso, naghihintay silang maramdaman ang motibasyon, ang pag-asa, ang inspirasyon. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring ayaw mong marinig, ang motibasyon ay hindi ang nagtutulak sa iyo para kumilos. Ang pagkilos ang siyang nagpapasigla ng motibasyon. Ang motibasyon ay sumusunod lamang pagkatapos ng pagsasanay. Ito ay bunga ng katawan na nagsisimulang maramdaman na patungo na ito sa mga bagay na ninanais. Nais mo bang baguhin ang iyong buhay? Huwag nang maghintay pa ng palatandaan, pagtutulak, o sagot mula sa labas. Magbigay ka ng utos sa iyong sarili. At sundin ang utos na iyon. Para kang isang general na tapat sa kanyang sariling salita. Sapagkat ang disiplina ay ang sining ng pagiging mapagkakatiwalaan sa sarili. Ang sining ng pagtitiwala sa iyong salita higit pa sa mga sitwasyon. At sa simula ay hindi ito magiging komportable. Sisigaw ang lumang sarili mo. Hihilingin kang matulog pa ng kaunti, magpaliban pa ng isang araw, tanggapin ang laging tinanggap. Sasabihin nito na walang problema ang ipagpaliban. Ngunit tiniyak ko sa iyo, ang pagkatapos na yon ang lugar kung saan namamatay ang mga pangarap. Alam mo ba kung ano ang tunay na sakit? Hindi ang mabigo. Hindi ang magkamali. Ang tunay na sakit ay ang malaman na niloko mo ang sarili mo. Na alam mo ang dapat gawin ngunit pinili mong hindi gawin. Na nangako ka sa sarili mo ng bagong buhay, pero patuloy ka pa ring naglingkod sa lumang sarili. Ang sakit na ito, na tahimik, ay unti-unting sumisira sa iyong tiwala sa sarili, lakas, at pagkakakilanlan. Ngunit sa kabilang dako nito, may kamanghamanghang bagay. Kapag nagsimulang sundin ang iyong sariling mga utos, may lumalakas sa loob mo. Mas tataas ang iyong tindig. Mas magiging matatag ang iyong pananalita. Mas malinaw ang iyong pag-iisip. Dahil ngayon alam ng iyong isipan, tinutupad ko ang mga pangakong binibigay ko. Ito ang nagbabago ng lahat. Maging ito man ay ang pagsisimula ng bagong ugali, pagputol sa isang siklo, pagtatapos ng proyekto, pagbabago ng karera, o pag-aalaga ng katawan, ang mahalaga ay hindi ang laki ng gawain. Ang mahalaga ay ang iyong pagtatalaga dito. Ang pagsasabi, ito ang gagawin ko at walang makakahadlang. At panatilihin ito sa mga araw ng tagumpay at pagsubok. Dahil ang totoo, ang mga resulta na matagal mong hinahangad ay hindi galing sa hinaharap. Ito ay nagmumula sa pagkakakilanlan na iyong tinatanggap ngayon. At ang pagkakakilanlan na iyon ay nananatili sa pamamagitan ng disiplina. Tingnan mo ang mga taong hinahangaan mo. Ang mga tunay na nagbago ng kanilang buhay. Hindi sila ang pinakamatalino o pinakamapalad. Sila ang pinakatapat.
Ang mga nagpasya na kahit ano pa man ang mangyari, gagawin nila ang kailangang gawin. Kahit na may takot. Kahit na nag-iisa. Kahit walang katiyakan. At ikaw, handa ka bang maging ganitong tao? Dahil isang bagay ang sinisiguro ko, kung bibigyan mo ang sarili mo ng utos ngayon, at susundin mo ang utos na yon araw-araw, walang palusot, walang pahinga, walang pagsira sa sarili, magbabago ang landas ng buhay mo magpakailanman. Magiging isang taong lumilikha ng realidad ng may intensyon. Lumilikha ng kapalaran sa pamamagitan ng aksyon. Nagpapalit ng isip sa materya. At kapag nangyari yon, hindi ka nahihingi ng pahintulot para mabuhay ng buhay na gusto mo. Buhay na lang ang iral. Dahil sa wakas, naging tao ka na tumutupad sa mga pangakong ibinibigay mo sa sarili mo. At ito ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaari mong taglayin. Hindi ka nakatali sa direksyon na tinahak ng buhay mo hanggang ngayon. May kapangyarihan kang baguhin ang programa, kontrolin ang iyong landas, at bumuo ng bagong daan, isang daang naayon sa tunay mong pagkatao at sa mga tunay mong ninanais. Kung naramdaman mong may gumising sa loob mo, huwag kang titigil dito. Magpatuloy ka. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay ang iyong susunod na hakbang. Sa video na yon, akyat ka ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay ng pag-unlad, palalawakin pa ang iyong kamalayan, at magiging 1% na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Hinihintay kita sa susunod na video.